Pilipinas, ang ating oras, 7 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Martes, February 13, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong makakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Maulang araw ng Martes, inaasahang epekto ng amihan at shear line. Death toll sa landslide sa Davao de Oro sumipa pa sa 68. Ilang ahensya ng gobyerno, paaralan, binulabog ng bomb threat. Utak sa Mindanao State University bombing, patay sa military operations. Charter change hindi napapanahon ayon sa ilang legal experts. At Philippine Passport, nasa ika-78 pwesto sa 2024 global ranking ng isang advisory firm. Yan po ang ating headlines ngayong February 13, 2024, bisperas ng Araw ng Mga Puso. Sa detalye po ng ating mga balita. Magandang umaga Pilipinas! Pilipinas, una sa ating mga balita, sumipa pa sa 68 ang bilang ng mga patay sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon kay Lea Anyora, unit member ng Management of the Dead and of the Missing, kabilang sa mga nasawi ang 26 na empleyado ng Apex Mining at 42 residente ng Zone 1. 5 naman sa mga na-recover na bangkay ang hindi pa nakikilala, habang may 51 pang nawawala at 32 naman ang sugatan. Kinumpirma ni Maco Disaster Official Ariel Capoy na lilipat na sila sa search and retrieval operations simula ngayong araw. Ito po'y mula sa search and rescue. Ang pagkakaiba ho nito yung search and retrieval, talagang pronouncement na bangkay na ho yung mga nandun at wala ng buhay na natitira. Kaya nga ho nung una, kung inyo pong maaalala, ayaw nilang gumamit ng backhoe. Kasi nga naman, pagka may buhay pa doon at natamaan mo, natsyempohan mo ng backhoe, kalunus-lunus ang mangyayari. Kaya ang ginawa ho nung umpisa, nagmano-mano na paghuhukay. Kaya naman sana andun pa rin yung ating pag-asa na marami ang makikita pang buhay at lahat ng mga nawawala doon ma-account na. Para rin ho syempre una-una sa kanila pong mga pamilya. 11 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Asahan na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan sa Luzon, Visayas ngayong araw, epekto ng Northeast Monsoon o amihan at shear line. Ayon kay Aldzar Aurelio ng DOST Pag-asa, apektado ng amihan ang malaking bahagi ng Luzon at may tsansa ng umulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Quezon. Sinabi pa ng Pag-asa na apektado naman ang shear line ng Bicol Region at Mindoro Provinces, gayon din ang Western Visayas na makararanas din ng kalat-kalat na pagulan. Fair weather naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila, ngunit may tsansa pa rin makaranas ng isolated rain showers. Dahil naman sa epekto ng amihan at shear line ay nakataas ngayon ang gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central Luzon, Eastern Seaboard ng Southern Luzon at Eastern Seaboard ng Visayas. Magandang umaga Pilipinas!
Sa ilang pa nating mga balita, posibleng may mga buhay pa sa ilalim ng gumuhong lupa sa nangyaring malawakang landslide sa Maco, Davao de Oro. Ito ang sinabi sa DZRH ni Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayanghirang sa harap ng mga nagsasabing malabo nang mahanap ng buhay ang mga natabunan ng lupa. Ayon kay Dayanghirang, may nadetect ang kanilang thermal scanner na signs of life sa ilalim ng gumuhong lupa. Ayon kay Dayanghirang, may nadetect o gayon pa man, magpapatuloy pa rin ang kanilang operasyon upang makumpirma ang mga ito. Yung equipment ng Davao del Sur, pinahiram doon sa Masara. So yung Provincial Disaster Officer nandun, pati yung sa Office ng Governor, nagbanggit na mukhang may na-detect sa may bandang taas. Meron pa. Yung bandang taas na. Ibig sabihin, hindi na siya lumalalim yung pan. But they were still finding it out. Kung yung na-detect is really alive. Sana naman, yung scanner, mayroon kasi pinahiram sila na thermal scanner. Ang tinig ni Region 11 Director Ednar Dayanghirang. Sa iba pa nating mga balita, binulabog ng bomb threat ang ilang ahensya ng pamahalaan at maging ang mga paaralan sa mga probinsya. Una nakatanggap ng banta ang tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Quezon City at Department of Science and Technology o DOST sa Taguig na kalaunan ay idineklarang negatibo sa anumang pampasabog. Nagpanik naman ang mga estudyante sa ilang paaralan sa Zambales at Bataan matapos din makatanggap ng threat o banta via email. Kinumpirma rin ng Cebu Provincial Police ang bomb scare na ipinadala sa Cebu City Hall of Justice. Pawang galing ang banta sa nagpakilalang Japanese lawyer na si Takahiro Karasawa na iniuugnay rin sa serye ng bomb threats noong December 2023. Sa kaugnay na balita, 6 na ahensya ng gobyerno ang magkakasunod na nakatanggap ng bomb threat kahapon na mula umano sa Japan. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, may mga email na ipinadala sa iba't ibang individual o empleyado sa loob ng government agencies. Pero wala umano dapat ikaalarma sa nasabing bomb threat dahil hoax o peke lamang ang mga ito. At batay sa investigasyon ng pulisya, kinumpirma ng CICC na nakikipag-ugnayan na si DICT Secretary Ivan Uy sa Japanese Embassy at hiniling sa gobyerno ng Japan na imbestigahan din ang bomb scare. Kabilang sa nakatanggap ng bomb threats, ang tanggapan ng DENR, Commission on Audit, National Housing Authority at Philippine Competition Commission and Power Sector Assets and Liabilities Management o SAM sa Quezon City. Gayon din ang DOST sa Taguig at Insurance Commission sa Maynila na pawang mula sa nagpakilalang Japanese lawyer na si Takahiro Karasawa. Sa kaugnay na balita, everything is under control. Yan po ang sinabi ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo sa harap ng mga natanggap na pagbabanta ng pampapasabog ng ilang ahensya ng gobyerno at paaralan kahapon. Bagamat napag-alaman na negative naman ang mga naturang bomb threat, sinabi ni Fajardo na sineseryoso pa rin nila ang mga kasong ito at hindi pinalalagpas. Everything is under control naman po at in fact kanina nga po nag-report po ang ating Chief PNP na patuloy pong bumababa yung krimen po natin sa first month po ng taon po na ito at inaasahan po natin na sa tulong po at suporta po at kooperasyon po ng ating mamamayan ay magtutuloy-tuloy po sana itong mababang krimen po natin. Ang tinig ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo. Maganda umaga, Pilipinas! Sa kaugnay pa rin balita, nakikipag-ugnayan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa gobyerno ng Japan. Ito po'y matapos ang serye ng bomb threat sa ilang government agencies.
Nakikipagtulungan din ng NBI sa Japan Police Attaché, ibang law enforcement agency at emergency responder para sa isinasagawang investigasyon. Sa pamamagitan ng email, nagbanta ang nagpakilalang isang Japanese lawyer na mula umano sa Steadiness Law Office at ekspertong bomb maker na pasasabugin ng mga tanggapan ng gobyerno. Lumitaw sa inisyal na investigasyon na may kahalintulad na hoax email na nangyari rin sa iba't ibang bansa gaya ng South Korea. Sa iba pa nating mga balita, ngayon pong February 13, 2024 pa rin po, alas 4:18. Napatay ang umano'y mastermind sa pambobomba sa Mindanao State University sa isang operasyon ng militar sa Lanao del Sur. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, kabilang si Gaddafi Mimbesa alias Engineer sa 9 na miyembro ng Dawla Islamiyya na napaslang ng Philippine Army sa serya ng engkwentro noong pong Enero. Kilala rin si Mimbesa bilang Amir o leader ng Dawla Islamiyya Maute Group. Sinabi ng AFP na positibong kinilala ang katawan ni Mimbesa ng teroristang si Katab na sumuko sa 2nd Mechanized Brigade noong Pebrero 11. Tutol naman ang isa pang framer ng 1987 Constitution na amyendahan ng economic provisions ng batas. Para kay Dr. Bernardo Villegas, ibilis lang nito ang mga lider ng bansa sa mga problemang mas dapat tugunan gaya ng kahirapan ng 21% populasyon. Tinawag itong eskandalo ni Villegas dahil lahat anya ng kapitbahay na bansa ng Pilipinas sa Southeast Asia ay may single-digit na poverty incidence. Nang tanungin kung kailan dapat isulong ang charter change o CHA-CHA, sinabi ng eksperto na kapag naibaba na ni PBBM ang single-digit na antas ng kahirapan sa bansa. Oras natin, alas 4:20. Babalikan natin ang ilang pa mga balita. Standby lang, dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Magandang Umaga, Pilipinas. 4:20. Today ha, kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. At ba kasi pahirapan pang self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda Umaga, Pilipinas. Ay, gising na ho, bango na, kape-kape na. Maganda Umaga, Pilipinas. Alas 4:23 na po ng umaga. Sa ilang pa nating mga balita, dahil ang mga Pinoy ay may visa-free access sa 69 na mga bansa at teritoryo, pasok ang Pilipinas sa ika-78 ranking kung ang pag-uusapan ay travel freedom. Bata ito sa 2024 Global Index ng Citizenship and Residence Advisory Firm at mga naunang pwesto ay inokupahan ng Singapore, France, Germany, Italy, Spain at Japan. Ang Singapore passport ay consistent number 1 sa Global Passport Index sa nakalipas na maraming taon. Alas 4:24, pinalagan ni Senadora Amy Marcos ang sinasabi ng Kamara na paglabag umano sa Senado sa interparliament o paglabag ng Senado sa interparliamentary courtesy. Ayon kay Senator Marcos, ano pang natitira sa interparliamentary courtesy gayong pinapatay na ng mga kongresista ang mataas na kapulungan. Gayunpaman, sinabi ng presidential sister na kinikilala pa rin ng Senado ang nasabing kortesiya. Kaya nga hindi niya ipinasabina sa pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms ang mga empleyado ng Kamara. Punto pa ni Senadora Marcos, kung tutuusin ay hindi naman sakop ng immunity ang mga empleyado ng House dahil hindi sila miyembro ng Parliament.
Kung tutuusin, pwede rin sabihin, ano pa ang natitira sa interparliamentary courtesy? Pinapatay na nga yung Senado. Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Hindi ko nga sinampina yung mga empleyado nila. At kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yun. Kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng mga tinext nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employees. Hindi ko pa nga sinasampina dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit ina-abolish na ang Senado. Samantala, desidido rin si Marcos na ituloy ang investigasyon ng kanyang komite sa umano'y suhulan sa People's Initiative. Gusto rin ng babaeng senadora o lady senator na bulat-latin kung kani-kanino galing ang 55 milyong pisong ibinuhos sa EDSA Puera TV advertisement ng People's Initiative for Reform, Modernization and Action o grupong Pirma. Kinakailangan din ipaliwanag kung saan nanggaling yung 55 million pesos. Hindi siya maliit na halaga na ginastos para sa TV ad. Hanggang ngayon, sabi nung Mr. Oñate, kanyang mga abogado, ibibigay daw nung hearing. Naghintay po kami na naghintay hanggang alas 4. Wala naman. Nakailang araw na po, isang linggo na, wala pa rin. Kaya, kinakailangan ibigay yan kaagad at ipakita kung sino yung mga donors dyan. Tinitignan natin sa BIR dahil dapat nandyan din yan, resibo dapat, at may pagbabayad ng donors tax. Lahat yun wala Kaya nakakapagtaka. Maganda! Maga Pilipinas! Yan po ang magkasunod na tinig ni Senator Amy Marcos. Alas 4:27, gising na ho. Bango na, kape-kape na. Maganda! Maga Pilipinas! Binuweltahan ng ilang kongresista si Senator Joel Villanueva sa pagmamalit umano nito sa mga party list. Ay kay ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, nagulat siya sa banat ng senador sa mga party list dahil ang tatay nitong si Brother Eddie Villanueva ay kasama nila sa party list coalition. Sinabi ni Tulfo na parang minaliit ni Villanueva ang lahat ng party list kasama na ang sibak at si Brother Eddie na tatay niya na siyang kinatawan nila sa Kongreso. Sa panig naman ni House Appropriations Committee Chairman Zaldico, sinabi nitong hindi naman minaliit ni Villanueva ang mga kongresista at ang party list. Buwelta pa niko, ginagamit ni Senator Villanueva ang kanyang pagiging relihiyoso pero hindi naman niya isinasabuhay. Sinabi pa ng kongresista, yabang ang paboritong kasalanan ng demonyo kasabay ang pagtanggi sa aligasyon ni Villanueva na sangkot siya sa anomalya dahil ang mga binabanggit na kumpanya ng senador ay matagal na niyang binitawan noong mahalal bilang isang mambabatas. Iimbestigahan naman ng Senado ang kontrobersyal na umano'y pagpupuslit ng dalawang Bugatti Chiron sports car sa bansa. Ito'y matapos isiwalat ni Senator Raffy Tulfo na rehistrado ang luxury cars sa LTO gamit ang mga pekeng dokumento. Ayon kay Tulfo, sinabi ng Bureau of Customs na mula noong 2019, walang record sa kanilang mga sports car na nasa $3 milyong ang halaga bawat isa. Pero dokumentado sa LTO, nagbayad umano ang importer na Freebell Corporation ng 24.7 milyong customs duties noong December 27. At pirmado ni Customs Collector Harold Agama at Examiner Rosario De Leo na ang certificate of payment nito. So ibig sabihin, merong rehistrado ho sa LTO. Pero parang ito ang problema pag hindi integrated yung atin hong mga government systems. Alas 4:30 na po ng umaga.
Kung ang katatapos lamang natin na balita ay tungkol sa sports car, ngayon naman ay para sa lahat naman, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon na kapwa natin motorista, dahil aarangkada na po ang katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo matapos ang 5 magkakasunod na oil price hike. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, 60 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina, 10 centavos naman sa diesel at 40 centavos ang kada litro ng tapyas sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, resulta ito ng build-up ng crude inventories sa gitna ng tumaas na produksyon ng langis sa Amerika at bumagal na demand growth. Sa datos pa rin ng DOE, 5 pesos and 15 centavos kada litro na ang naging year-to-date net increase sa gasolina, 4 pesos and 40 centavos sa diesel at 85 centavos sa kerosene. Maganda! Umaga Pilipinas! Alas 4:31, gising na, bango na! Halos doble ang kinita ng electronic gaming sector ng bansa noong isang taon. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, naitala ang 58.16 bilyong pisong gross gaming revenues sa naturang sektor. Nagkaroon kasi anya ng phenomenal rise na 22.32% sa online gaming activities noong 2023 kumpara noong 2022. Sinabi ng PAGCOR Chairman na mas mataas ang gross gaming revenue noong 2023 kumpara sa 30.24 bilyong piso sa nagdaan pang taon. Naungusan din anya nito ang dating record high na 32.24 bilyong pisong e-games contribution noong 2019 o bago pumutok ang pandemya ng COVID-19. Una nang inanunsyo ni Chairman Tenco na naabot ng PAGCOR ang panibagong milestone noong 2023 sa pagkakaroon ng mahigit 1,000 lisensyadong e-gaming sites. Sabi pa ng PAGCOR Chairman, bunsod ito ng mga pagbabago o reforma sa mga polisiyang ipinatutupad ng kasalukuyang liderato ng ahensya. Maganda! Umaga Pilipinas! Nakuha naman po natin ang mga report sa probinsya. Dalawang probinsya, Bataan at Zambales, sabay binulabog ng bomb threat. Mga pasok naman ng mga estudyante kaagad na kansela. Buong detalye, RH37, Danny Kumilang. Danny. Dahil sa bomb threat na napabalita, kinansila kahapon ang lahat ng klase ng mga estudyante sa dalawang probinsya. Ito ay sa Zambales at Bataan, kasama na ang ilang tanggapan ng pamahalaan kahapon. Alas 12 ng tanghali, nag-utos ang DepEd na pauwi na lamang ang mga mag-aaral, habang ang mga nasa elementary at daycare ay tinawagan pa ng mga guro ang mga magulang ng mga bata para sunduin ang kanilang mga anak sa paaralan. Dahil sa napabalitang bomb threat na tumakot sa mga mamamayan, hindi nagwalang bahala ang PNP, PDRRMO at EOD na agad sila umaksyon sa pamamagitan ng pag-inspeksyon sa lahat ng sulok ng gusali ng paaralan at mga tanggapan ng pamahalaan. Negatibo sa bomba ang naging resulta ng masusing pag-iimbestiga ng mga kinauukulan sa mga pampublikong tanggapan at paaralan na umano'y target ng mga nagpakalat ng masamang banta sa dalawang lalawigan. Ayon ito sa Bataan at Zambales Police Provincial Office. Nilinaw din ng PNP na ang kumakalat na screenshot ng isang email mula sa isang nagngangalang Takahiro Karasawa ay napakalat na rin sa ibang probinsya at ibang bansa nitong mga nakaraang taon. Pinapayuhan naman ng PNP na sino man ay huwag basta-basta magpapakalat ng chismis o maling impormasyon na ikatatakot ng marami, ipagbigay alam agad ito sa kinauukulan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Oy, good morning Sandy. Happy Tuesday morning. Ganyan din kay Renato Bucaloy at Rodney Bola-Bola. At syempre ganyan din sa mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live nationwide via satellite naman tayo sa 666 kHz at sa 18 relay stations ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayatin munang alamin ang kwentong love story ni na President Marcos at First Lady Liza sa kanilang latest vlog. Narito si Pamela Adriano ng RH TV. Pamela. Ilang araw bago ang Valentine's Day, in-upload sa social media page ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang latest vlog kung saan kasama niya rito si First Lady Liza Araneta Marcos. Kanilang sinagot ang ilang mga tanong mula sa mga netizen tungkol sa kanilang relasyon bilang mag-asawa hanggang sa ilang mga love at relationship advice. Halimbawa na lang, ibinahagi ng Pangulo na mahirap daw balansehin ang kanyang oras para sa kanyang asawa at para sa trabaho. Mahirap talaga yung balanse dahil work takes up so much of our time. Hindi lang naman ako, pati si Lisa, marami talagang ginagawa. So, we try to find, 5 minutes here, 20 minutes there, we eat together maybe. Basta whatever the schedule allows, we take full advantage of it. Ang kasunod na tanong, do you still date? I'll let you answer that. Why don't you answer that? Yeah, we have date night every Wednesday. We choose a restaurant to eat in. If he's busy, then he cooks, right? At home. But mostly we eat out and we try to talk about funny things. Ikinuwento rin ng Pangulo ang kanyang paborito sa proyekto ni First Lady Liza na tinatawag na Lab for All, kung saan pumupunta ang First Lady sa iba't ibang probinsya kasama ang ilang ahensya tulad ng Department of Health, TESDA at mga private sector para magbigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical services. They really put a lot of their time and effort into helping senior citizens get medical services and all that. It's really nakakataba ng puso. Some it's nice to see everybody working together. Yeah, it's nice to see everybody working together. Essentially, they bring may bus na kumpleto ang equipment doon sa loob. At iniiwan nila na doon. Tapos magpapa-medical mission sila sandali. Ibinahagi rin naman ng first couple ang kanilang pinakagustong katangian ng bawat isa. Ay, madali yung kay Lisa. She really takes care of us, the family. Ako at yung tatlo naming anak. And hindi papayag si Lisa na may problema, na may aayusin niya kaagad. You're so kind, Bong. So patient, so mabait, always sees the good qualities in people. Ibinigay naman na advice ni First Lady Liza sa mga netizen na huwag daw hayaang makaapekto ang stress sa kanilang relasyon at magpasalamat daw sa mga biyayang natatanggap. Dagdag pa ng Pangulo, importante raw ang komunikasyon o pag-uusap ng personal. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:38. Simuhunso pag-uwi galing ng eskwela by Italian sa germs sa katunay na para labanan ng may araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Bita malang shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy! Alas 4:43. Gising na ho. Bango na. Kape-kape na. Maganda umaga, Pilipinas! Good morning po sa lahat ng mga nakatutok dyan o sa atin dyan sa Tugigaraw City. Si Leonard Habungan, good morning po. Herminildo Domeng, good morning. Estela Nunez mula sa San Jose City, sa Nueva Ecija. Yung balita ko, bumabagsak ang presyo ng lokal natin dyan. Farm gate price natin ng sibuyas.
Bernilio Shanosa mula naman sa mga kababayan natin dyan sa Negros Islands. Joe Art Otones, magandang umaga. Merville, good morning. Caroline Malubay, good morning. Miss Becky Tezuka, Cecil Santos, Eduardo Narvaez mula sa Atlanta, USA. At syempre sa iba pa nating mga suki na OFW saan mang panig ng mundo. Ria Soto, good morning. Ariel Limos mula sa atin dyan sa... Ay, hindi pala ako kasama. May mga kamag-anakan tayo dyan sa bahagi naman ng Cabuyao, Laguna. Good morning po, good morning. Live pa rin ho tayong napapanood naman nationwide via Sky Cable Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3 at sa higit 1,000 pa hong cable providers nationwide. Kung meron ho kayong gustong ipahatid, mensahe, mga katanungan at suwestyon o mga hinaing sa ating bayan, maaari nyo pong ipadala sa 0919-282-6485. Ulitin ko ho ang aming text line, DZRH text line, ang 0919-282-6485. Sa ilan pa ho natin mga balita, sinuspende ng Ombudsman ang Municipal Treasurer ng San Miguel, Bulacan dahil sa reklamong administratibo. Sa desisyong pirmado ni Deputy Ombudsman for Luzon, Cornelio Sumido, pinatawan si Rafaela Puyat ng 1 buwang suspensyon noong December 2023. Nagugat ito sa kaso ng Sangguniang Bayan sa panguna ni Vice Mayor John Angeles Alvarez dahil sa umunoy disbursement at misuse of public funds. Hindi pinayagan ng Ombudsman na magmosyon, umapela o magpetisyon ang nasabing opisyal na si Rafaela Puyat dyan ho sa San Miguel, Bulacan. Makakakuha naman ng discounts SM Stores ang mga miyembro ng PhilHealth bilang bahagi ng pagdiriwang sa kanilang ika-29 na anibersaryo bukas. Ayon sa PhilHealth, matatapyasan ng 300 pesos ang halaga ng binili sa SM Store kung umabot ang babayaran ng 1,500. Para makakuha ng discounts, kailangan lang na magpresenta ng PhilHealth ID at SM Advantage Card. Ayun. So hindi lang PhilHealth ID lang. Dapat, syempre, may member ka rin ng SM AC o yung SM Advantage Card. Pero malaking tulong na rin yung 300 pesos. Lalo na ho kung meron kayong mga bibiling gamit ng inyong mga chikiting. Management of the Dead and Missing o MDM, irerekomenda na ang search and retrieval operations sa Masara landslide incident. Iba pang detalye ay atid sa atin ni RH19, Jun Dimakutak. Jun. Ngayong araw, irerekomenda na ng Incident Commander sa Management of the Dead and Missing o MDM ang search and retrieval operation sa Masara landslide incident. Ang MDM ay binubuo ng lahat ng MDRRMOs, PDRRMOs at mga concerned line agencies ng Region 11, katuwang ang national government na time to time ay nagka-come up sa mga meetings. As of 3 p.m. kahapon, sa report ng MDM cluster sa magitan ni Mrs. Leia Anyora, nasa kabuang 68 dead bodies na ang account at 5 sa mga ito ang unidentified, 32 ang rescued at 51 missing individuals. Sa 68 dead bodies, 26 rito ay pawang empleyado ng Apex Mining habang ang 42 dead bodies ay galing naman sa community at total of 68. Inaasahan namang aakyat pa ang bilang ng mga mariretrieve na mga dead bodies ngayong araw at hindi pa rito pinag-uusapan kung kailan ititigil ang search and retrieval operation. Sa paglalarawan naman sa atin ang ilang rescue members na nakakausap natin dito sa Ground Zero sa umagitan ng drone. Nakita manong may mga bitak-bitak pa mga bahagi ng gumuhong bundok sa itaas na anumang oras ay maaari ring bumigay. Dahilan na nililimitahan na ang bilang ng mga sasakyan at tao sa landslide area. Alas 10 ngayong umaga kabilang tayo sa aakyat sa landslide site at sisikapin natin makapag-report pa ng mga fresh update galing mismo sa Ground Zero. Mula rito sa Barangay Masara,
Ako si RH19, June Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda! Maganda! Umaga Pilipinas! Antabayanan nyo ho ang mga live updates na yan ni RH19 June Dimakutak live on the spot dyan po mismo sa Barangay Masara, Maco de Oro. Yan hong pinangyarihan ng napakalawak at mapaminsalang landslide dyan ho sa rehiyon ng Mindanao. Antabayanan nyo po yan in just a while. Sa iba pa nating mga balita, nailigtas ang 71 kataong sakay ng RoRo o roll-on roll-off vessel na nagkaaberya sa karagatang sakop ng Northern Samar. Ayon sa Philippine Coast Guard, katulong ng kanilang team ang mga rescuer mula sa Municipal Disaster Management Council sa bayan ng Kapul. Batay sa report, galing sa Matnog, Sorsogon ang MV Reyna Hosana at patungo sana sa Allen, Northern Samar nang masira ang makina nito. Napadaan na barkong Reyna Immaculada at hinatak ang MV Reyna Hosana, ngunit sa lakas ng alon ay naputol ang lubid. Nagpalutang-lutang ang barko at sumadsad sa mababaw na bahagi ng Barangay 1 sa Kapul. Patuloy na minomonitor ng PCG ang estado ng MV Reyna Hosana at sakay nitong kargo habang naayos o nasa maayos na kondisyon ang lahat po ng mga pasahero. Niyanig naman ang magnitude 5.3 na lindol ang Surigao del Norte kahapon ng alas 10 ng umaga. Ayon sa DOST Fivox, namonitor ang sentro ng pagyanig sa layong 92 km sa hilaga ng General Luna. Tectonic ang origin nito kung saan naramdaman ang intensity 3 na lakas ng pagguga ng lupa sa General Luna, habang intensity 2 naman sa Dapa, Burgos at Claver, Surigao del Norte at intensity 1 sa Cagdiano, Dinagat Islands. Walang naitalang pinsala mula sa nangyaring lindol pero sinabi ng Fivox na inaasahan ang mga aftershocks. Sampung minuto na lang po o 9 na minuto na lang, alas 5 na. Patay naman ang 3 katao habang sugatan ang 14 na iba pa matapos maaksidente ang isang van sa kahabaan ng T-Plex. Dead on arrival sa ospital ang mga biktima na kinilalang sina Conchita Salvador, 76-year-old, Ronald Ray Hebulan, 32-year-old, at Habela Bono, 30-year-old. Batay sa report, binabaybay ng van ng T-Plex nang sumabog ang isang gulong nito at mawala ng kontrol sa manibela ang driver. Dito na bumangga ang sasakyan sa isang concrete barrier, saka ito tumihaya. Maganda! Umaga Pilipinas! Ingat-ingat ho sa lahat ho ng mga bumabaybay ho ngayon, sa lahat ho ng mga expressway, kahit hindi ho expressway, kahit national highway lang. Ay ingat-ingat pa rin ho, napakatakaw ho ng aksidente, lalo na ho pagka ganitong oras na hindi naman natin alam. Maaring tayo yung nag-iingat at yung iba naman ng mga nakakasabay natin sa kalsada ang reckless. Kumbaga ano ho, tayo nagawa natin yung parte natin, ano ho. Wag din natin kakalimutan na laging magtagubilin, humingi ng magdasal na sana ingatan ang ating biyahe, lalo na kung ito po ay long distance travel. At i-check yung mga basics, yung tinuro sa atin noong una, yung blow bagets, yung brake, ano pa, yung syempre yung oil, yung tires, kasama ho yun. At bagay, yung mga bagong sasakyan kasi ngayon, ang hirap ng kalikutin. Hindi mo alam kung paano i-check Pero well-maintained naman ang ating mga sasakyan, lalo na kung brand new. Covered pa yan ng kasa. Alas 4:53, 7 minuto na lang po, alas 5 na. Electrician sa Alamino City nahulihan ng shabu, baril at mga bala. RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Umabot sa halos 200,000 pisong halaga na hinihinalang shabu, baril at mga balang na kumpiska sa isang electrician sa Alamino City.
Sa ulat ni Alamino City Chief of Police Lieutenant Colonel Jerome Wongkay, pasado 1:00 na madaling araw kahapon, nagsagawa ng Oplan Bakal ang kanyang mga tauhan sa isang video okay bar sa Barangay Amanchego ng nasabing syudad, kung saan isa-isang pinatayo at pinataas ang damit ng mga kalalakyan sa lugar. At dito nakita ang sukbit na baril ng suspect na nakilalang si Oliver Onya, electrician, high-value individual drug personality at presidente ng Barangay Banog Norte sa bayan ng Bani. Isang caliber 45 na baril na kargado ng 8 balang nasamsam sa suspect at nang siya sa atin ang kanyang body bag, isa pang magasin ng nasabing baril na may 7 bala at 25 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 25 gramo na nagkakalaga ng 170,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Alamino City Police Station ang suspek at naharap sa patong-patong na kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ng NLEX Corporation ang isinagawang inaugurasyon ng NLEX Road Traffic Safety Hub and Park sa Dao, Mabalacat, Pampanga. Ang bagong pasilidad na ito ay kukumpleto sa road safety gear, traffic safety devices at learning materials na gagamitin para sa mga isasagawang safety training seminars. Ilan sa naging unang guest ng RTS Hub ay ang mga estudyante ng EBSA Resettlement Elementary School sa Angeles, Pampanga. Binigyan ng road safety training sa mga bata na ginawa sa pamamagitan ng mga nakatutuwang activities na binagay sa kanilang mga edad. Unang araw naman ng voters registration sa Tacloban. May mataas. Good news to ha. Mataas daw po ang mga nagparehistro. Buong detalye RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Ikinatuwa ng Commission Election Comelec ang unang araw ng voters registration sa siyudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Comelec Tacloban Election Officer Atty. Maria Gorete Cañas sa isang panayam. Ayon kay Atty. Cañas, mataas ang turnout ng voters registration. Bukas ang tanggapan ng Comelec Tacloban sa Lunes hanggang Arnang Sabado sa pagrehistro kasama na sa holiday. Ang malaga lang ang mag-18 taong gulang ang edad sa Mayo at 12 taong 2025 na midterm election. Magtatapos ang registration sa Setyembre at 12 ngayong taon. Ang mga interesado magparehistro magdala lang ng valid ID, school ID, live birth kung walang baptismal certificate, pero kailangan ang barangay clearance. Malaga ang residency na kailangan. 6 na buwan na nakatira sa isang lugar ang isang individual sa araw ng eleksyon. Plano naman ng Comelec Tacloban, Pebrero 19 hanggang 22 magkaroon ng satellite registration sa Robinsons Mall, Tacloban at mag-schedule pa sila sa satellite registration sa 138 mga barangay sa lungsod. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tatlong minuto na lang po. Alas 5 na, gising na ho, bango na, may pasok pa rin ho tayo. February 13, 2024. Pero good morning muna sa lahat ng mga kasama natin dyan sa Tampalon, Cabangcalan City, Negros Occidental. Estela Nunez mula sa Nueva Ecija at sa ilan pa nating mga nakatutok sa ating Facebook Live. Eric Cruz, good morning. Evelyn Nepomuceno. Habang sa ating YouTube live naman, nakatutok si Renato Madridano at Magnolia Carrasco at Cerila Teves na nakatutok naman sa DZRH TV at Radyo Natin Virac. Tayo po ay napapakinggan din sa lahat ng mga sister stations, sa ilang sister stations ng DZRH. Diyan po sa radyo natin, sa inyo pong mga lugar at Aksyon Radyo. 4:58.
Pangarap ni Catherine Bernardo na makatrabaho si Papa P may matutupad na nga kaya. Buong detalye sa ating chika ni Tita Morley Alinio. Tita Morley. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas! Dream come true, mukhang matutuloy na nga at matutupad ang pangarap ni Catherine Bernardo na makasama sa isang pelikula si Piolo Pascual. At gayon din si Piolo Pascual na matagal na rin palang pinapangarap nito na makasama ang bagong superstar na makabagong panahon na si Catherine. Well, matapos pimirma nga ng panibagong kontrata si Catherine sa ABS-CBN, ay isa sa mga gagawin palang proyekto ng naturang aktres ay ang makasama ang Papa P ng Showbiz Landia. Ano kaya ang magiging title ng kanilang pelikula? Well, kaabang-abang kung sakasakaling matutupad ang naturang proyekto na ito para kay Piolo Pascual at Catherine Bernardo. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang atin pong oras sa eksakto na ho, alas 5 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Sa ulo po muli ng ating mga balita, maulang araw ng Martes, inaasahan epekto ng amihan at shear line. Death toll sa landslide sa Davao de Oro sumipa pa sa 68. Ilang ahensya ng gobyerno, paaralan, binulabog ng bomb threat. Utak sa Mindanao State University bombing, patay sa military operations. Charter change hindi napapanahon ayon sa ilang legal experts. At Philippine passport nasa ika-78 pwesto sa 2024 global ranking ng isang advisory firm. Yan po muli ang ating headlines ngayong February 13, 2024. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo pa rin pong nakakasama sa 2 oras na balita at talakayan dito sa Magandang Umaga, Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Pumalo na sa 68 ang mga namatay sa pagguho ng bundok malapit sa minahan sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Ayon kay Lea Anyora, unit member ng Management of the Dead of the Missing, kabilang sa mga nasawi ang 26 na empleyado ng Apex Mining at 42 residente ng Zone 1. 5 naman sa mga narecover na bangkay ang hindi pa nakikilala, habang may 51 pang nawawala at 32 naman ang sugatan. Kinumpirma ni Maco Disaster Officer Ariel Capoy na ililipat na sila sa Search and Rescue Operations simula po ngayong araw mula po sa Search and Rescue o Search and Retrieval mula sa Search and Rescue. Pinulabog naman ng bomb threat ang ilang ahensya ng pamahalaan at mga paaralan sa mga probinsya. Unang nakatanggap ng banta ang tanggapan ng DNR sa Quezon City at DOST sa Taguig na kalaunan ay dineklarang negatibo sa anumang pampasabog. Nagpanik naman ang mga estudyante sa ilang paaralan sa Zambales at Bataan matapos din makatanggap ng bomb threat via email.
Kinumpirma rin ng Cebu Provincial Police ang bomb scare na ipinadala sa Cebu City Hall of Justice. Pawang galing umano ang banta sa Japan, kung saan isang Japanese lawyer umano nagpakilala na si Takahiro Karasawa na iniugnay rin sa serye ng bomb threats noong December 2023. Magandang umaga, Pilipinas! Atin na muna alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Ginoong Obed Badrina ng DOST Pag-asa. Ka-Obed, magandang umaga. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin ngayon. Sa kasalukuyan, ang shearline pa rin magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa Silangang Visayas o Eastern Visayas, Bicol Region, mga lalawigan ng Aklan, Capiz, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at lalawigan ng Quezon, habang posible naman yung may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Cordillera kasama lalawigan ng Aurora, dulot pa rin ng hanging amihan. Ang Kamaynilaan at nalabing bahagi ng ating bansa makararanas naman ng mga pulupulong may hinang pag-ulan habang may mga pagkilat pagkulog partikular na sa bahagi ng Kabisayaan at ng Mindanao. Sa ngayon may nakatas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin sa Hilagang Luzon at sa baybayin sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Dahil dito delikado pa rin maglayag yung mga maliit na sasakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga bahagi ito ng ating bansa. Sa ngayon din, wala pa rin tayong minomonitor na low pressure area. Malit pa rin chance na magkaroon tayo ng bagyo at least for this week. Yung agwat man ng temperatura natin dito sa Kamaynilaan na mararanasan para sa araw na ito ay mula 22 to 31 degrees Celsius. At yan yung lagay ng panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obed Badrina. Magandang umaga. Maraming salamat at magandang umaga ka Obed Badrina ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ilan pa sa ating mga balita, binisita ni President Bongbong Marcos Jr. ang 12 sugatang sundalo na nakipagbakbakan sa Maute Group sa Lanao del Sur noong Enero. Nagtungo sa Army General Hospital sa Fort Bonifacio si PBBM upang personal na bigyang pagkilala ang kabayanihan ng mga military personnel na muntik ng magbuwis ng kanilang buhay sa engkwentro. Kabilang sa kanyang ginawaran ng Gold Cross Medal ay sina Staff Sergeant Johnny Batawakan Jr. at Mark John Kulaway. Kasabay nito, tiniyak ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang mga programa ng gobyerno sa mga sundalong sugatan sa digmaan at isulong ang kapakanan ng mga ito kasama ang kanilang pamilya. Dagdag ng Pangulo, tinutugunan na anya ng pamahalaan ang kahilingan ng Army General Hospital at Camp Evangelista Station Hospital para sa dagdag na kagamitan para sa mga tropang sundalo ng Pilipinas. Kinalma naman ni Vice President Sara Duterte ang mga taga-suporta ng UNITEAM at iginiit na wala silang problema sa isa't isa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam sa Malaysia, sinabi ni Vice President Duterte na maganda pa rin ang relasyon nila ng Pangulo, bagamat hindi nagkomento kung kamusta sila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Matatandaang sa departure ni PBBM pa Vietnam, naispatan sina Vice President Duterte at unang ginang na tila nag-isnaban. Kasalukuyang nasa Kuala Lumpur ang Vice Presidente para makipagpulong sa Malaysian Deputy Prime Minister at Minister of Education. Nagbabala naman ng fish kill ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ngayong kasagsagan ng El Nino phenomenon. Ayon kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, posibleng bumaba ang water level na magpapababa rin sa oxygen ng mga isda lalo na sa land-based fish ponds. Para maibsan ang impact ng tagtuyot sa produksyon ng isda, itataas ng BFAR ang operasyon ng mariculture parks at isusulong ang tamang aquaculture practices. Pero sabi ni Briguera, may ilang uri ng isda ang mas madaling hulihin kapag panahon ng El Nino gaya ng tamban. 8 minuto makalipas po ang alas 5 ng umaga. Balita muna tayo mula sa Senado. Konstitusyon, hindi problema sa mababang foreign direct investment sa Pilipinas, ayon kay Justice Antonio Carpio.
Mondetalya RH28, Raymond at Baas. Raymond. Hindi ang ating saligang batas ang problema kung bakit mababa ang foreign direct investment o dayuhang gustong mamuhunan sa bansa. Ito ang binigyang din ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang muling pagharap sa Senate Subcommittee on Constitutional Amendments na dumidinig sa economic chacha. Ayon kay Carpio, numero unong problema ay ang mataas na singil sa kuryente kumpara sa mga kapitbahay natin sa Asia. Pangalawa ay ang bureaucratic regulations dahil kapag magtayo ng negosyo ang isang dayuhan sa Pilipinas ay kukuha ng permit mula sa barangay hanggang sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Habang sa Vietnam at China ay iisang opisina lang ang kanilang pupuntahan. Pangatlo ay nahuhuli ang ating infrastructure sa mga airports at seaports at land transportation. We have to address the real causes. The real cause is not the Constitution. Nobody cares. The President has been going abroad and has been saying, I have secured almost 500 billion pesos in foreign investment, and not one of those foreigners who plan to invest here required an amendment of our Constitution. Sa panig ng ekonomistang si Dr. Raul Fabella, panahon na upang luwagan ang mga restricted provisions ng ating saligang batas. Ito umano ang dahilan kung bakit mababa ang investment rate ng Pilipinas kumpara sa ating mga kapitbahay sa ASEAN. Noong 2022 ay meron lamang 22.4% ang Pilipinas, ang Thailand ay 27%, Indonesia 29% at Vietnam 33%. Suportado ito ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda! Umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond Dadpaas. Tinaasan naman ng kilay ng mga ekonomistang kongresista ang panukalang 100 pisong taas sahod sa pribadong sektor. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Kimbo, inflationary kung ipatutupad ang nasabing wage hike. Babawiin lang anya ng mga negosyante ang aumento sa sahod sa pamamagitan ng pagtataas sa presyo ng mga bilihin. Punto naman ni Ways and Means Panel Chairman Joey Salceda, matindi ang magiging tama ng 100 pisong wage hike sa maliliit na negosyo. Lusot naman sa Games and Amusement Panel ng Kamara ang panukalang ipagbawal sa bansa ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Si Bulacan Representative Augustina Pancho ang nagmosyon para sa pag-aproba ng House Bill 5802 na inakda naman ni Manila Representative Bienvenido Abante. Binanggit naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na hindi dapat ipagkipit balikat ng gobyerno ang higit 4,000 biktima ng POGO-related crimes gaya ng human trafficking. Baliwala lang anya ang anumang benepisyo sa gobyerno ng POGO dahil sa dala nitong sangkatutak na problema sa peace and order sa bansa. Oras ho natin 11 minuto makalipas ang alas 5. Babalikan ho natin ang iba pang mga reports at mga balita. Standby lang. Dito pa rin sa Magandang Umaga, Pilipinas! Maganda! Umaga, Pilipinas! Alas 5:11. This time check. Sure, protektado ang ating pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Aba, yan yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH sa bukna sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maganda!
Bango na! Kape-kape na. Good morning. 5:16 po ang ating oras. May pasok ko ngayon sa mga maghahanda pa ho ng almusal, sa mga babiyahe, sa mga luluwas pa Metro Manila at mga lalawigan. Abay, ingat-ingat ho tayo. 5:17, good morning dyan po sa mga sa San Fernando, Camarines Sur. Good morning, June Lagasca. Ngayon din kay Bernabe Aquino sa San Mariano, Isabela. Binabati ang kanyang kapatid ba ito? Si Ching Aquino. Good morning. Bobby Caro, Pablo Cabasag, Annalyn de la Cruz, Segundo Pano. Good morning po. Good morning. Labas muna tayo ng ating himpilan. Lalaking wanted sa kasong rape sa Caloocan. Huli sa ikinasang manhunt operation ng PNP. Buong detalye RH23 Edwin Duque. Edwin, good morning. Good morning, UL. Matapos ang siyam na pagtatago ng maglabas ng warrant of arrest si Judge Catherine Teresa Tagli Salvador ng RPC Branch 73 sa Malabon, agad na natunto ng Malabon Police ang suspect sa kasong rape sa Santiago Street sa Katbuda, Malabon kagabi. Ayon dito kay Police Colonel J. Baybayan, nahuli itong suspect na si Alias Bogart habang ito ay papatakas nang malamang meron na itong warrant of arrest. Sa inilabas na warrant of arrest kay Bogart, naharap ito sa kasong rape o paglabag sa ilalim ng Article 266 o kasong rape. Wala pa rin sa karanasan sa Pilipinas, Bisa rin sa Kusares 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Edwin. Yes. Oo, kamusta naman ang panahon ng klima dyan sa bahagi ng Kamanava, partikular sa Caloocan? May kalamigan ba? Medyo nahirapan ka bang bumangon kanina? Malamig yun. Napaka-sarap na siboy ng hayop. Talagang ramdam mo parang, alam mo ba yung napagbukas ng freezer? Oo, no? Parang umakit ang Tagaytay. Yung singaw nun. Pero kalamig na yun dito sa bahagi ng Kamanava, lalo na rito sa malapit sa Nabutas, malapit sa Karagatan. Yung hamoy, yung simoy ng hangin, talagang ramdam mo, malakas pa yung hangin. Kaya yung lamig, sabay ng hangin, talagang giginawi ka. Kung ikaw nakasandulan, talaga mas malamig. Kailangan doblehin mo yung damit mo kapag ganito nga. Pero alam mo, madaling araw pa lang o mag-alas 12 pa lang kagabi, medyo nag-umpis ang mararamdaman na yung lamig ng klima. Yan ay mas malamig ng madaling araw, lalo na hanggang sa mga oras na ito. At yan ay napapawi yung lamig na yan bago mag-alas 7 ng umaga. Pero pagka ganito bang malakas ang hangin na Edwin, marami pa rin mga isda dyan sa may Navotas? Yung isda kasi, base doon sa pag-aaral, doon sa mga experience natin sa mga pag-interview natin, kapag ganyan malamig ang simoy ng hangin, pag dito lang sa Maynila, ay hindi ganong apektado yung isda kasi pumapailalim daw yung isda dahil doon sa lamig. Iba yung lamig sa taas, iba yung sa ilalim. Ganoon. Pero kung ganyan maging sa mismong malalalim na karagatan, ang epekto niyan, humihina yung huli ng isda. Kaya, pero hindi naman apektado yung mga dito sa Bagsakan, physical, bulungan. Dahil sa iba't ibang lugar naman nang gagaling. Galing naman yan sa iba't ibang lugar, ibinabagsak yan dito. Pero may epekto pa rin yan dahil alam mo yung mga isdang malalaki. Yung mga tamban, yun ay lumalalay na yung kanilang kinarorora. Kaya paghuli ng mga isda, medyo lumalayot na sila. Kaya dito sa malakas ang araw, hindi na sila nagpungay. Kaya yung mga isda dapat nahuli nila sa mababaw, pumapailalim na dahil sa lamig ng klima. Ayun. Alright, thank you Edwin. Yan, nabang kayo, Yuel. RH23 Edwin Duque mula sa Caloocan. Maganda umaga Pilipinas.
Mariing namang kinondena ni Senate Majority o Minority Leader Coco Pimentel ang naging pag-atake sa isang doktor sa Sultan Kudarat nitong Pebrero. Ayon kay Pimentel, isang paggising ito sa mga otoridad na paigtingin ang seguridad sa mga doktor at healthcare workers, lalo na sa mga nasa remote at delikadong lugar na nadadamay sa mga alitan. Sinabi ni Pimentel, isa sila sa mga importanteng miyembro ng komunidad kung kaya't dapat ay prioridad din ang proteksyon ng mga healthcare professionals sa bansa. Una rito, isang government physician sa Sultan Kudarat Provincial Hospital na si Dr. Charmaine Ceballos Barroquillo ang malubhang nasugatan dahil sa nangyaring ambush sa isang remote area sa Maguindanao del Sur noong Pebrero 3. Oras mo natin alas 5:22 ng umaga. Hinimok naman ng Philippine National Police sa mga alagad ng batas na manatiling professional sa harap ng mga isyu ng pamumulitika sa bansa. Ito ay matapos ang iba't ibang naging agam-agam ng mga mambabatas ukol sa naging panukala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Sa naging pahayag ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr., ikinuwento niya na marami siyang nabasa ng mga libro ukol sa mga bumabagsak na estado at lahat ay dahil umano sa pamumulitika sa mga alagad ng batas. Bunsod nito, tinawag ni Acorda ang atensyon ng security force sa bansa na manatiling profesional at manindigan sa sariling saligang batas. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:23 Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR salitan na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni RH14 Leth Narciso. Leth? Nagkasundo ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na salitang magpatrolya sa West Philippine Sea. Ito'y para matiyak ang palagiang presensya sa teritoryo. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na nakipag-usap si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan sa mga opisyal ng BFAR para sa complementary deployment ng dalawang ahensya. Ibig sabihin, kapag bumalik ang barko ng Philippine Coast Guard sa headquarters, dapat may barko naman ng BFAR na nasa karagatan para hindi mabakante ng pagpapatrolya. Kailangan anyang gawin ito para maipakita sa China Coast Guard na hindi kailanman pinababayaan ng gobyerno ang pagbabantay sa nasasakupan nito. Muli namang tiniyak ni Tariela na ibibigay ng Philippine Coast Guard ang nararapat na seguridad at suporta sa mga mangingisdang Pinoy sa Baho de Masinloc. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH to si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:24 ng ating oras. Nakamurang ready for occupancy unit sa lahat po ng housing industry with easiest term. Mantakin ho nyo, 5% lang ho yung down payment. Pwede pang hulugan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po kayo sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport. Ito pang mga proyekto ng Westchester Realty at nandun sa loob mismo ng township, ang palengke, ang eskwelahan, ang munisipyo. Kaya hindi ka na kinakailangang lumayo, pati simbahan nandun. At kung kayo ho gustong manalo pa ng 342, samahan ho ninyong disal bago ho kayo magtungo sa Westchester Realty dahil kung saan tatama yung inyong dart, yun ang inyong pupuntahan. Halimbawa, gusto nyo pumunta ng Thailand, ng Japan, Singapore, Hong Kong, libre for 2. Kung kayo ho ay magpapareserve. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Magandang umaga, Pilipinas!
Ang atin pong oras, alas 5:30 na. Gising na ho. Bango na, kape-kape na. Maganda. Umaga Pilipinas. Good morning pa rin ho sa ating mga nakatutok sa atin via Facebook and FB Live o Facebook at YouTube Live. Ayun. Ngayon din po sa mga nakatune in sa kalsada, sa ating mga tsuper, taxi driver at grab drivers. Good morning ho, good morning. Chill lang. Huwag masyadong papakain ng init ng ulo. Kaaga-aga eh. Alas 5:31. Isang araw na lang. Maaring marami sa atin ngayong araw. Meron ng ipinaplano para bukas. Marami ang ready naman ang kanilang plano. May nilatag na date night dahil may pasok. Hindi naman holiday ang February 14. So sa gabi ang labas ng mga tao niyan. Ito si Annalie Aguilar, Eric Sabukdalaw. Good morning. Ano ang inyong plano para bukas? Marami ho ang hindi talaga nagse-celebrate ng Valentine's Day. Lalo na hindi naman iba-iba yung ating paniniwala. Ako mismo hindi naman ako nagse-celebrate ng Valentine's Day. Pero nakagawian na. Pagka ganitong love month, ang batian natin ay Happy Hearts Day. Ayun, Happy Hearts Month din naman itong araw ho na ito. Ngayong buwan ng Pebrero. Depende ho Ang atin hong RH reporter na si RH52 Eniel Parosa nag-ikot-ikot kahapon dyan ho sa bahagi ng EDSA Ortigas kung di ako nagkakamali. At depende sa tinatanungan ho talaga kung ano ang kanilang gusto na matanggap ngayong February 14. Depende sa age range. Kung medyo bata-bata pa, kung medyo tumatanda na, di naman tumatanda, may katandaan. Ika nga, At kung meron namang may pamilya na, mga tito at tita, millennials kung tawagin, ika nga, depende ho Merong may gusto ng traditional pa rin, kung ano yung binibigay, bulaklak, tsokolate, ano pang ibang mga pinangre-regalo. Pero masarap nga naman talaga minsan sa buhay natin na makatanggap tayo ng mga ganyang bagay. Pero nga lang syempre sa ating mga Pilipino ang kultura ho natin at kahit saan pa na ang talagang lalaki ang provider. Kaya may mga nagsusulong ngayon na dapat hindi babae lang ang nakatatanggap kundi pati na rin yung mga lalaki. Dahil ho yan sa kultura ho natin, tayo rin may pasimuno dyan. Tayo mga Pilipino rin ho dahil sa pagiging connotation na lalaki ang palaging provider. Basta sino man na maging provider sa inyong relasyon, lalaki man o babae, mahalaga sa isang relasyon ang may respeto at hindi tinetake for granted ang bawat isa, may unawaan at bukas bukal sa loob. Yun hong pagbibigay at sabi nga iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng bukal sa puso, bukal sa loob at hindi yung yung mga nagbibigay lang tapos iba naman pala ang pakahulugan sa kanyang sarili. Yung bang nagbibigay ka tapos gusto mo may matanggap ka rin, hindi ganun ang tamang pagbibigay. Napakagandang ma-practice ng bawat isa na nasa isang relasyon. Gaya nga na binabanggit ko kanina, merong may gusto ng bigas. Yung mga bigas para sa mga may pamilya na. Tulad nito ni Kuyang Greg Servano. Siyempre kung tatanungin mo to kung ano ang gustong matanggap sa Valentine's Day o sa Happy Hearts Day, ang gugustuhin nito bigas o kaya sardinas, diba? Yung mga practical na grocery items. Kayo, anong gusto nyong matanggap sa araw ng mga puso? Naniniwala pa ba kayo doon? Yung magandang tanong naniniwala pa ba kayo sa Valentine's Day? O di kaya naman ay sa diwa ng araw ng mga puso? Message nyo lang po sa amin yan. Pwede rin po kayong mag-text sa aming text line sa 0919-282-6485. Muli po sa 0919-282-6485. Magandang umaga, Pilipinas! Pogo Ibingo Hubs tuluyan ng ipasasara sa Pasig City. Buong detalye RH52, Edniel Parosa. Edniel, good morning!
Joel, tuluyan ng ipinasara na pamalang lungsod ng Pasig ang lahat ng e-games, e-bingo at pogo establishment sa lungsod. Ayon kay Mayor Vico Soto, umabot sa 18 hub ang kanyang naipasara matapos mag-operate ang mga ito ng walang kaukulang permit hanggang ngayong buwan ng Pebrero 2023. Nang taningan ng alkalde ang nasabing mga pasugalan sa bisa ng Ordinance Number 55 Series of 2022. Ilan sa mga Pogo Hub ang nagkandado ng kanilang sariling operasyon noong unang termino ni Mayor Soto, kung saan ang huli ay niraid pa ng National Bureau of Investigation makarang magpanggap bilang BPO company. Tuluyan namang napaso ang permit ng e-games at e-bingos noong katapusan ng Disyembre ng nakarang taon, pero binigyan pa sila ng isang buong palugit para magkusang magsara. Sa report ni Mayor Soto sa flag raising ceremony ng Pasig City kahapon, sinabi niyang ito lamang nakaraang Biyernes, tinuluyang ipadlock ng Business Processing and Licensing Department ang mga pasaway na establishmento. Matatandaan, ipinasa ang ordinansa kontra sa mga nabanggit na wala naman umanong naidudulot maliban sa mga kaso ng human trafficking at umano'y lagayan sa konseho na binanggit ni Mayor Vico. Tiniyak din ng alkalde na hindi ganoon kalaki mawawalan taxes o buwis sa Pasig City dahil sa pagpapasara ng Pogo at e-games hubs, maliban na lamang sa mga outlet siyempre ng Philippine Charity and Sweepstakes Office. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Five 5:37, alas 5:37. Good morning pa rin, host. Good morning, good morning. May pasok po, gising na, bango na! Maganda, umaga, Pilipinas! Sa ilan pa ho nating mga balita, insulto sa taong bayan ang pagsasabing peke ang kasalukuyang inisinusulong na People's Initiative para sa charter change. Ito ang naging pahayag ni House Senior Deputy Speaker Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. ukol sa pagtawag nilang senador sa PI na Peking Initiative. Ayon kay Gonzales, kaya nga ito tinawag na People's Initiative dahil tao ang nagkaroon ng inisyatibo rito. Tinukoy ng kongresista ang isa sa mga mayor ng kanyang distrito na umano'y isa sa mga naunang signatories ng PI. Aniya, people din ang mayor at hindi maaaring tawaging peke, lalo pat mayor na ang pumirma. Isang tao na tiyak na alam ang kanyang ginagawa. Higit pa ni Gonzales, hindi totoo na may nangyaring bayaran. Kahit 5 piso ay wala silang binigay para papirmahan ang mga tao para sa People's Initiative. Maganda, umaga, Pilipinas! Susuriin naman ng Commission on Higher Education o CHED ang mga polisiya ukol sa admission at retention ng mga state universities and colleges o SUCs. Ayon kay CHED Chairperson Prospero De Vera III, ito ay matapos ang mga naitala nilang pagtaas ng bilang ng mga naa-admit na mga estudyante at umaalis sa mga universidad. Ayon sa CHED, tumaas ng 40% ang participation rate ng higher education kung saan mas dumarami ang nagtitake ng admission test sa isang universidad. Ngunit pangamba ng institusyon, mas nagiging competitive ang admission system at mas lumiliit naman ang tsansa na makapasok ang mga nagmumula sa rural areas, indigenous communities o kaya public schools. Kasabay nito, bagamat mataas ang participation rate o ang mga nakapasok sa universidad, mataas naman ang bilang ng mga hindi nakapagtatapos. Sa tala ng CHED, tumaas ng halos 41% ang bilang nito sa school year 2022-2023, pinakamataas simula noong 2019. Sa isasagawang review sa mga polisiya, titingnan ng CHED kung may mga nadidisbentahe
sa admission ng mga universidad at aaralin din nila ang rason at solusyon para sa mga hindi tinatapos ang pag-aaral sa kolehiyo. Maganda Umaga Pilipinas. Alas 5:40, 20 minuto na lang po, alas 6 na ng umaga. Babalikan ho natin ang ilan pang mga reports at mga balita. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, inyo pong nakakasama, ito pa rin si Yuel Reyes. Maganda Umaga Pilipinas. 5:41 ng umaga. Kalimutan, sabi ho natin nga, tangkilikin ang gawang atin. Katulad po ng Tangerine Chocolate, malapit po pong Valentine's Day ha. Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa Kopra, mga MSMEs na ngayon. Nagpuproduce sila ng magagandang cacao beans dahil po sa mga magagandang planting material ng cacao galing Davao. Hinakot ho para sa kanila ni Dr. Helen Tan. Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Maraming variants po ito, mahigit 10 na ang ginamit ng mga raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Available sa 0919-095-5935 o dini kaya i-check po ninyo online, tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sana tangkilikin natin ang gawang atin. Lower Champion! Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. Maganda din kasing tulog natin. Naka-Ultabayo eh. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na ngayon po ay nire-recommenda ng mga doktor at rehistado sa Food and Drug Administration. Anong ginagawa ho ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ay tumutulong sa atin hindi lang para ma-boost yung ating immune system, kundi para ma-achieve natin ang magandang tulog. Yung pang stage 4 ng tulog. Kasi yung mga panahon na yan, ang ginagawa naman ng utak, dinidetoxify ang ating sistema ng katawan. Kaya pagising mo natin, magandang ating mood, magandang ating glow, magandang tingin natin sa ating sarili sa salamin. Kaya masaya tayo. Ayan, nalalabanan po natin ang depression at iba pang mga karamdaman. Kaya para ho sa mga gustong magkaroon ng magandang gising, mag-Ultabayo. Kung may mga katanungan ho kayo tungkol po sa Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ninyo na yun ay galing sa Tioxis Health Ventures. O di kaya pumunta ho kayo ng Mercury, Amesco Drug sa Davao at Cotabato, o di kaya sa John's Pharmacy sa Buanga, sa Pasmed Pharmacy, dyan po naman sa Laguna. Ultabayo, kaagapay ho ninyo sa panahon ng medyo stressful na buhay. Maganda Umaga Pilipinas! Alas 5:46 po, 5:46 ang ating oras. Meron na lamang tayong 14 na minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Nakita nyo na ho ba itong may kinalaman pa rin dun ho sa landslide sa Mako, Maragusan o Mako, Davao de Oro. At pakita nga natin RH TV yung pinakita nating larawan. Dun ho, yan ho yung kahapon nagsagawa ng aerial inspection ang lokal na pamahalaan, katuwang po ang Governor's Office, ang PDRRMO Davao de Oro, Mines and Geosciences Bureau Region, gayon din po ang Armed Forces of the Philippines. Diyan ho sa mga lugar ng Barangay Elizalde, Masara, New Leyte, sa Mako, Barangay Magkagong, sa Maragusan, gayon din po sa barangay ng Golden Valley, Anitapan sa Mabini at barangays ng Boringot, Diat at Tag-Ugpo sa Pantukan. Ito po yung mga lugar, and po yung nakikita ninyo sa inyong sa RH TV, yung po mga lugar na landslide ho, dyan ho sa Mako, Davao de Oro. At sahan daw po yung assessment report na isasagawa nila matapos yung aerial inspection na to. Nauna na palang idineklara ho ito, i-take note ho natin yon. Una na ho itong idineklara ng DNR na no build zone.
Pero kapag nakakapagtaka kung bakit meron pa nga ring operasyon dyan at malayang nakabalik yun hong mga residente. So meron ho ba tayong dapat na silipin dito? Meron ba tayong dapat na papanagutin dito kung bakit nahayaan natin yung mga residente na bumalik doon? Pero unang-una, hindi naman natin masisisi din yung ating mga kababayan na dyan na nakatira, dyan na lumaki, walang ibang mapupuntahan, kaya bumabalik ho sa mga ganitong uri ng lugar. Dito naman pumapasok yung role ng o gampanin ng local government units o LGU sa mga pabahay, sa mga pagbibigay ng temporary shelters, matulungan yung kanilang mga kababayan. So nagkaroon kaya, yun ang ating tanong, nagkaroon kaya ng mga ganitong programa for the past years na kaugnay ho sa mga residente na nakatira dito ho sa paligid ng bundok kung saan ho nagkaroon ng landslide dyan sa Maco, Davao de Oro. At sa ngayon ho, search and retrieval operations na, ibig sabihin mababa na talaga yung tsansa o baka nga wala na talagang tsansa na may buhay pa. Pero sabi ni Region 11 Director Ednar Dayanghirang sa panayam ng DZRH, may pag-asa pa bagamat isinif na natin sa search and retrieval mula doon sa search and rescue operation. So antabayanan nyo po ang mga follow-up reports na yan. Nandun ang ating kasamang si RH19 June Dimakutak. Oras po natin alas 5:50, 10 minuto na lang po. Alas 6 na ng umaga. National Bureau of Investigation nakipag-ugnayan na sa Japan Police kasunod ng pagkalat ng email bomb threat ng isang nagpakilalang Japanese lawyer. RH29, Boy Gonzales. Boy! Yuvel, bukod sa Japan Police at say nagsagawa na rin ng kolaborasyon ng NBI sa iba pang law enforcement agencies at emergency responder para sa comprehensive na pag-aaral, evaluation patungkol sa banta ng pamabomba sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang hakbang ng NBI ay tugon na rin sa naging utos ni DOJ Secretary Crispin Remulla upang sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ay makabalangkas ng kaparaanan upang malutas ang naturang banta. Nabatid na pangalan ni Takahiro Karasawa ay isinasangkot na sa bomb threat sa iba't ibang bansa. Nalaman din na noong September 8, 2023, si Karasawa ay rin ang nagdabas ng bomb threat na punteriya ang MRT3 system. Ayon sa NBI, nangangailangan na maagap na tugon at na ang nakakaalarmang banta. Kaurito, tiniyak ng DOJ at NBI sa publiko na seryosong pagtutuunan ng pansin ang kagawaran ng ang banta at tinitiyak na rin nila na mapapanagot sa batas sa mga nasa likod ng pagbabanta. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Alas 5:51. Pumanaw na ang dating Foreign Affairs Undersecretary at Philippine Representative to the United Nations, Ambassador Lauro Baha Jr. Ayon sa kanyang pamangkin na si Philippine Ambassador to Morocco Leslie Baha, pumanaw ang dating envoy sa edad na 86 dahil sa heart attack. Nagsilbi si Baha bilang ambassador sa Italy, Brazil at UN at malaking bahagi din o naging malaking kabahagi rin si Baha sa pagbuo ng 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at ASEAN Joint Declaration Against Terrorism. Inanunsyo rin ng Department of Foreign Affairs ang pagpanaw ni Baha at sinabing si Baha ay isang admired diplomat at devoted public servant. Balita naman mula sa Kamara. Pogo, pinalitan na ang pangalan dahil masyado ng negatibo ang tawag dito. Ano naman kaya yung papalit? RH12, Manang Milky Rigunan. Miss Milky. Kinumpirma ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na pinalitan na ang pangalan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa hearing ng House Committee on Games and Amusement, sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Al Tenco na rename ang POGO bilang Internet Gaming Licensee o IGL. Paliwanag ni Tenco, masyado ng negatibo ang pangalan ng POGO at sa pagpapalit ng pangalan ng POGO na ngayon ay IGL na,
pinalitan din ang rules and regulations. Ayon kay Tenko, nagpatupad ang PAGCOR ng iba't ibang hakbang para matugunan ang sinasabing krimen o kaso na nangyari mula pa noong 2019. Bukod anya sa halos 300 licensee, aabot na lamang ito ngayon sa 75 o 30%. Sa monitoring ng PAGCOR noong huling quarter ng 2023 hanggang nitong Enero, sinabi ni Tengkong malaki ang nabawas sa mga krimeng may kinalaman sa Pogo. Kwenasyon ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez kung ilan sa natitirang 75 licensees ang Chinese-owned. Ang sagot ni Tengko, mababa daw ang kalahati ang pagmamayari ng mga Chinese. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda! Umaga Pilipinas! 6 na minuto na lang po, alas 6 na ng umaga. Gising na, bango na, kape-kape na. Maganda! Umaga Pilipinas! Sa pool naman ng power interruption sa ilang bahagi ng mga naturang lugar ngayong araw. Sa abiso ng Meralco, ilang bahagi ng San Jose Street sa Sampaloc ang mawawala ng kuryente ngayong araw simula mamayang alas 8:30 ng umaga hanggang 1:30 ng hapon. Sa Ermita naman, mawawalan din ng kuryente sa General Luna Street ngayong araw na magsisimula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Samantala alas 8:30 rin ng umaga hanggang 1:30 naman ng hapon, mawawalan ng kuryente sa Juan Luna Street sa Tondo. Ayon sa Meralco, ang power interruptions ay dulot ng isasagawang maintenance sa ilang poste at kable ng kuryente sa lugar. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, good morning dyan sa mga nasa Tayabas City, gayon din sa Santa Cruz, Marinduque, Luz, Pangilinan. Good morning po at sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa lalawigan ng Cavite. Mag-showbiz muna tayo. Daniel Padilla namundok muna pagkatapos ng break-up nila ni Catherine Bernardo. Anong klaseng bundok kaya ang binundok ni Daniel Padilla? Ating alamin sa chikang hatid ni Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Pagkatapos ni Catherine Bernardo, si Daniel Padilla naman ang nagpirma ng exclusive contract sa ABS-CBN at pati sa Star Magic kahapon. Dito na tinapos ang haka-hakang lilisanin na niya ang Kapamilya Network. Sinabi naman ng aktor na tumatanaw siya ng utang na loob at hindi raw niya iiwan ng network na nagpalaki sa kanya. Sa contract signing niya ginanap sa ABS-CBN kahapon ay nagpasalamat siya sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mama, lahat na nakatrabaho niya, mga kaibigan, sa mga bosses, sa Katniel fans at higit sa lahat sa dating nobyang si Catherine Bernardo. Sinabi na rin daw ni Daniel na pagkatapos ng breakup ay nagpakalayo-layo daw muna siya. Malaki raw ang mundo niya sa labas ng industriya at nanahimik na lang muna siya kasama mga malalapit na kaibigan na hindi naman bumitaw sa kanya. Namundok daw siya na sinamahan naman siya ng mga ilan niyang mga close friends. Maaring nakatulong ito sa kanya sa pag-move on at harapin ang bagong buhay na wala na siyang kasintahan at wala na rin ang Katniel Love Team. Hindi pa nailatag ang mga gagawin ni Daniel sa ABS-CBN pero ang nabanggit pa lamang muna ay ang pelikulang gagawin niyang pinamagatang The Guest at ang matagal nang napapabalitang gagawin niya rin ang pelikulang Nang Mapagod si Kamatayan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Yan na po ang mga balitang itinampok dito sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan pa rin ni Kuya Angelo Palmones. Inyo pong nakasama sa 2 oras na balita at talakayan. Bayanan niyo po yung updates dyan sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. At patuloy pa rin yung kanila isinasagawang assessment. Nandun ang ating kasama na si RH19 June Dimakutak. Yan po muna. Bukas muli, magkita-kita muli tayo bukas araw ng Miyerkules. Sa pangalan po muli ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuval Reyes. Maraming salamat sa patuloy na pagtutok. Ito po sa DZRH, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Bye! Ito po si Yuval Reyes. Good morning!
5:58 ng umaga.